안녕하세요. 나는 zenheart입니다요. Today I'm going to share with you a small place to rent in South Korea, but it's in a cheaper price. If you're with a friend or traveling by yourself, this could be a great help for you, especially if you're saving money and also if you're a type of person who wants to try a new thing. I'm really excited to share this with you, and if you're interested, just keep on watching. Alright, kung ikaw man yung klase ng Pilipino na gusto mong maka-save at gusto mo rin mag-try ng bagong place, ayaw mong magbayad ng hotel, mura na gusto mong pagstayhan sa South Korea, pwede mong matry itong place na ito kasi naririnig na rin natin, di ba? Yung iba, yung sinasabi nila sa spa houses. Sa spa houses sa South Korea, medyo mura siya, 24 hours ang service, meron silang locker doon at saka yung higaan is nasa sahig, kagaya ng style ng South Korea nga na minsan yung higaan nila nasa sahig lang yung foam, tapos mura din doon. Pero itong place na ito na i-share ko sa inyo, may bed siya, may mini fridge, at saka meron siya nagaya ng damit mo. Tsaka yung iba sa kanila, usually mostly talaga ano yun, year 2011 pa yun mga be. Pero meron na silang wifi. So for sure, 2019 ngayon, meron pa rin wifi doon. So ano ba tong place na to na pwede mong puntahan at rentahan just in case lang nangangailangan ka ng matutuluyan sa South Korea. Kung ikaw lang mag-isa yung babiyahe, makakatulong to sa'yo. Tsaka kung gusto mong mag-save. Tapos kung may kasama ka mga friend or relatives, kung tatlo kayo o dalawa lang kayo, pwede kayong pumunta dito. So turuan kita ha. Ganito gawin mo. So bago ka pala dumating sa South Korea, mag-research ka sa Google kung yung mga areas na gusto mong pagstayhan. Pero may i-recommend ako sa yung place kung saan meron din na okay din. Malapit siya sa Seoul. Syempre gusto mong malapit sa Seoul kasi gusto mong umikot doon banda sa area ng Seoul, di ba? So yun, gawin mo, research mo, hanapin mo kung saan doon, kung saang area ang gusto mo. Tapos, yun, yung price niya naman, i-research mo rin kung magkano, kung may nakalagay silang price, pero sometimes wala silang price na nilalagay. So, pagdating mo na mismo sa Korea, ito be kung halimbawa lang na, kunyari may pang-rent ka ng hotel, tapos gusto mo lang itry ito kasi mas mura siya. So, at least kung hindi mo man makita, kasi matagal na rin yung years na nandoon ako. Depende kasi sa may-ari kung papayag siya ng halimbawa 3 days or 5 days ka lang magsistay doon or 7 days. Kasi doon talaga ang pag-rent is per month. Ayun. So, ayan, ganito siya be. Minsan may maliliit sila niyan or minsan may size na malaki. Pero syempre, kapag medyo maliit, mas mura. Kapag medyo malaki siya ng konti, mas mahal. Pero syempre, mas malaki pa rin yung hotel na size sa ganyan. O, ayan. Ano nga ba ang tawag nila dyan? Ayan. Tinatawag nila itong Kushiwon. Ako, yung pronunciation ko talaga Kushiwon. Pero yung ibang Koreans yata parang Gushiwon yung pagkaka-pronounce nila dyan. So yan be, meron sila dyan free rice kung minsan. Tapos, ang common area nga lang yung kitchen. So, shared siya. So, shared area nga lang yung kitchen. Tapos yung mga bathrooms din, ganon. Iba yung sa girls, iba yung sa boys. Usually, narerentahan yan ng mga students at saka ng mga single people na may trabaho sa Seoul, malapit sa city, gano'n, na kailangan nila ng marerentahan na place. Tapos, yung share ko sa iyo kung saan, malapit siya sa Seoul National University. Paglabas mo lang ng train station, pangalan niya Dream Kushiwon. Sa harap nun, meron din siyang Kushiwon doon. So, ang gawin mo, be, ganito. Tapos, i-ask mo yung may-ari kung how much yung per month nila na rent. Ayan. So, yun, how much yung per month nila na rent. Tapos, kapag sinabi niya sa'yo, tanungin mo kung halimbawa man 3 days ka lang sa Korea or 5 days ka, tanungin mo siya kung pwede ba na per day, 3 days ka magbabayad or yung pang 5 days. Kasi, ang mga Koreans naman, kagaya nga ng, yan, sa mga previous vlogs ko, kung mapapanood mo pa lang o kung napanood mo na, syempre, 'di ba, sa iba't ibang bansa may mababait at hindi mababait. Ang mga Koreans naman, kung maka-timing ka na mababait na tao, mapapakiusapan naman sila. So, yun. Kung per month kasi ang Kushiwons, pero ang alam ko, pwede ka ring mag-rent ng per day din. So, i-ask mo, i-inquire mo na din na kung 3 days ka lang or for 5 days ka. Pero huwag kang mag-alala kung halimbawa man na nag-try ka dun sa Seoul at hindi siya available. Marami pang ibang Kushiwons are all around Korea. Kung hindi man available, yun, matutuloy ka na sa hotel. Hindi, or kung gusto mo i-try yung sa spa houses nila na mura rin. Kasi for 24 hours, mura siya eh. That time sa amin,
10,000 won, which is equivalent to around 400 pesos siya. So yun, mura na siya, di ba? Pero yun, sa amin, ang ginagamit lang namin yun for 2 hours or 1 hour kasi yung parang steam bath lang siya ng pang tea nila, ganun siya. Ayun mga bes, sana nakatulong itong video na to sa inyo at kung nakadagdag ako ng information sa iyo at may mga kaibigan man kayo na gustong itry ang South Korea at mag-visit doon at gustong magbayad lang ng mura, ayan, pwede mong i-share ang video na ito at ginawa ko din tong video na to kasi medyo marami akong mga kaibigan na nag-visit doon at yun nga, para mas makamura sila. Yan kabayan, kung bago ka pa lang sa ating channel, meron pala kaming upload every week dito sa channel na ito, Zen Heart, Flower Star Love, Filipina-American Family, at sana ay mapanood mo rin yung mga previous videos namin na pag kinlik mo yung name na yan, Zen Heart, Flower Star Love, at sana mapanood mo rin yung mga susunod pa naming mga videos. Kung sakali man na meron kang questions regarding sa topic natin ngayon, please feel free to comment down sa comment box natin kung meron kang mga questions at clarifications regarding sa marerentahan mo nga na mura dyan sa South Korea. Thank you so much again for watching at sana nakatulong tong video na to sa atin at added information na rin. Take care tayong lahat and see you soon!